So ayun mga ka-hunters, meron tayo nakita dito mga iba't ibang tanong sa ating comment box. So sana po is masagot natin ng maayos yan at sa maiksing paraan at kaya ko mga ka-hunters. So sana po is panoorin nyo po itong video kung isa ka dyan sa nagtanong. Na lagay ko dyan mga ka-hunters yung mga tanong natin. So kung isa ka dyan sa nagtanong mga ka-hunters, sana po is mapanood mo at baka masagot natin yung iyong katanungan. So thank you po ng marami mga ka-hunters. Sana po isuportahan nyo po itong video kahit like man lang po dyan. Thank you po. Ay siya nga pala mga ka-hunters, bago natin simulan yung lahat na kwentuhan natin, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga ka-hunters na na-release ko na po sa Shopee yung ating pellet na sorted. So sa mga interesado po dito sa ating sorted pellets, so punta lang po kayo sa link sa baba, ilalagay ko po sa baba sa description box. So punta lang po kayo doon para makita nyo yung pellet. Meron po tayong 100 pieces kung gusto nyo mag-try. Tapos meron din po tayong 350 pieces na naka-tins. Yung 100 pieces po is hindi siya naka-tins, baka hard plastic na parang lalagyan ng sauce mga ka-hunters yung target ko lagyan. Pero may foam yan mga ka-hunters sa loob para hindi maalog-alog yung ating mga pellets at hindi ma-deform. Tapos lahat yan mga ka-hunters is sorted, washed, and lube. Pero kung gusto mo mga ka-hunters i-resize natin, libre na po yung resize. Ilagay nyo lang dun sa message or i-message nyo lang po ako kung anong size ang gusto nyo mga ka-hunters dun sa inyong order na pellets. So kung anong head size, diameter. So meron po tayong kaya natin 5.50 hanggang mga 5.55 or 5.54. So kasi yung mostly na, pero mas maganda mga ka-hunters 5.53 lang kasi mostly kasi na head size ng pellet is nasa 5.54 tsaka 5.56, so hindi sila pantay-pantay. So nangyayari sa kung magre-resize tayo ng 5.55, baka yung maisalpak natin is 5.54, so hindi maganda yun. So sa 5.53 mga ka-hunters, at least na kukuha natin yung resize. Pero yung pinakamaganda na suggested ko is 5.51. Tapos try din natin bigyan kayo ng sample pellets ng ating ibang size o head size para sa purchase nyo, pwedeng bigyan natin ng mga tig sa 10 kalimbawa na extra para matry nyo din yung ibang pellet na size, head size sa inyong unit. So para malaman nyo kung ano ang mas maganda sa inyong laruan. So lahat po 'yon is Astro na resize natin. So Astro pellets din 'yan. Kaso sorted lang talaga siya. So marami tayo talagang separate na iba't ibang pellets at may mga UP din. Tapos may mga kulang yung ulo mga ka-hunters na tinapon natin na pellet, ginawa natin pabigat sa bingwit. So marami din tayong ganon, pero ang karamihan ng mga ka-hunters dito ni stocks is nasa 18.3 grains. So marami po tayong 18.3 grains, 18.28 to 18.30 yung ating variation. Meron tayong 18.20, so nabili na po yung 18.2 natin. Meron pa akong isang tins o dalawang tins pa, so na 18.20. So nabili na po ni Sir Juan. So thank you po Sir Juan sa pag-purchase po sa ating Shopee. So sana po magustuhan niyo po yung ating pellet na 5.51. So nag-request si Sir kung 5.51 daw ang pwede sa kanya. So yun mga ka-hunters, sana po suportahan niyo po at matulungan niyo po yung ating shop kahit papaano makadagdag yan sa ating pang araw-araw. Yun mga ka-hunters, pasok na natin. Kwentuhan muna tayo mga ka-hunters dito lang habang nagduduyan-duyan. So yun, kwentuhan muna tayo mga ka-hunters. So ayun mga idol, so magandang umaga sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong kwentuhan tayo ngayon mga ka-hunters at hindi maganda yung panahon. So meron ako dito nakita kay Hans Duran na comment sa atin na patulong daw idol kasi nilagay ko dito mga ka-hunters. Pag nasa 3,000 PSI pataas daw yung kanyang pressure ng tank is umiiba yung patama niya. Samantalang pag nasa 2.9 na siya, 2.8 maganda na yung patama niya. So bumabalik siya sa dati. So wala akong nakikita ang difference yan kundi yung ating regulator. So yung regulator creep yan mga ka-hunters para sa akin. So kayo kung may alam pa kayong iba ang pwedeng maging cause ng ganyang kasing problema mga ka-hunters is ilagay nyo lang sa comment box. So yung regulator creep mga ka-hunters is pwedeng
pwedeng bauna yung acetal mga ka-hunters, yung acetal ng regulator natin ng piston, yung kulay puti na maliit. So pag bauna yun o may ukit na is mostly yan ang nangyayari. So ang cause niyan mga ka-hunters is pag marami tayong palaging karga sa tangke natin, tapos na i-stack, or marami tayong karga na hindi kaya ng ating regulator. So sa katagalan ng panahon ay mabaon at babaon yan. So meron din yan pwedeng cause mga ka-hunters is pangit na yung ating o-ring. So pwedeng madumi na yung ating o-ring, o meron tayo yung parang asin-asin na tawag namin is yung pwede ba brass, may kumakapit na dyan sa brass na parang nagko-color blue or puti. So dumi dun sa ating regulator, lalo na sa diameter o sa palibot niya mga ka-hunters, kasi yung sa butas niyan mga ka-hunters is hindi naman yun masyadong problema. So yung nasa gilid lang yung para makapag-play ulit yung ating regulator ng maganda. So yun lang ang masasabi ko sa iyo, Sir Hans Duran. Yan ang alam kong pwedeng creep, kasi hindi natin pwedeng basehan dyan yung ating barrel o power output, kasi or hammer spring tension. Kasi kung naka-regulator ka, dapat pantay-pantay yan. So kung pumuputok yan ng maganda ng 2.9, dapat diretso yan kahit 3.5 yung karga mo. So kahit 4,000 kung naka-CF tank ka, 4,000 PSI na tank pressure, tapos yung output mo is 1.6 or 1.8, is kaya mong paluin at dapat pare-parehas yan simula sa 4,000. So pag hindi kaya, is nag-creep na yung ating regulator. So yun mga ka-hunters, hanap pa tayo ng ibang tanong. About nga pala dun mga ka-hunters sa ginawa natin dito sa unit natin na in-upload ko na 820 FPS yung ating unit. So kung naaalala nyo mga ka-hunters, o naalam nyo mga ka-hunters, na yung barrel natin is 15 inches lang. Sa 820 FPS mga ka-hunters, mahirap yung kunin. So kung salpakan ko to ng standard na barrel na mga 22 inches na barrel mga ka-hunters, palagay ko 900 plus na or pa 1,000 FPS na po yung ating putok. So wala kaso ako ditong barrel na ganong kahaba, kaya hindi ko maipakita o hindi ko ma-try sa inyo o ma-example man lang. Pero kung naalala nyo dati, meron akong ginawang barrel showdown. So nakahiram ako dati noon ng barrel. So nakikita nyo yung difference ng FPS ng maiksing barrel at sa mahabang barrel. So nagbibigay talaga ng bilis yung mahabang barrel. Mabilis talaga sila sa mabilis. Pero yung ginawa nating project doon mga ka-hunters is yung tipid niya sa hangin pero malakas. Pero sobrang lakas talaga. 820, ngayon naka 840 ako mga ka-hunters setup. So video ko na yun is 820 pa lang yun. So 820 FPS mga ka-hunters. Tapos pumuputok tayo ng more than 80 shots. More than 80 shots nung nag-try ako, nag-hunt, nag-blinking ako. More than 80 shots mga ka-hunters bago ko mapalo yung 1.8 na output reg natin. So maraming putok yun mga ka-hunters sa 0.38 liters lang na tank. So kumbaga malakas na yung power ng unit mo, tipid ka pa sa hangin. Gawa ng lumakas yun mga ka-hunters dahil sa lalagyan natin ng o-ring yung ating barrel. So wala na tayong singaw o backfire dun sa ilalim ng barrel, kasi yung mga arms core mga ka-hunters dun sa ilalim sa may transfer port niya talaga is na singaw yung putok mo. Pag sobrang lakas yung putok mo dun, nalabas sa barrel, sa tabi ng barrel mga ka-hunters. Hindi siya nadiretso dun sa likod ng pellet. Kasi pag iipit na yung pellet, halimbawa na pressure na yung pellet, yung excess na hangin mga ka-hunters na persa niya, ilalabas niya pwedeng sa may pellet probe or pellet pusher natin, or doon naman sa ilalim o sa kabuuan ng barrel mga ka-hunters, doon sa mismong barrel mismo sa labas. So magkakaroon tayo ng maraming backfire pag sobrang lakas yung ating pressure na putok. So sa sobrang lakas ng ganon, kaya na-reach natin yung ganong lakas na putok dahil na-sealed natin yung lahat. So lahat ng hangin mga ka-hunters, dire-diretso dun sa ating pellet. So yun mga ka-hunters. Tapos actually nung pinalambutan ko yung valve spring mga ka-hunters, may nakapagkwento kasi sa akin, kaya ginawa ko yun. May nakapagkwento sa akin na mostly mga imported na PCP, inaalis na nila yung valve spring. Hinahayaan nila yung pressure ng ating tank yung magsasara ng valve dun sa ating sa valve seat.
So, ginawa ko, linagyan ko lang siya ng malambot na spring para at least hindi man lang umalog yung ating firing pin or yung bulb natin, hindi umalog at hindi mawala sa posisyon niya. So, tas matulungan na din yan yung pag nagkakarga kasi tayo, hindi natin may ipit yung ating firing pin ng long nose. Kaya dapat nakasealed na talaga siya ng gawa ng spring. So, yung pressure ng spring muna, tapos persa ng hangin sa tank. So, yun mga ka-hunters. Kaya linagyan ko ng maliit na o malambot na spring yung ating valve. Pero ngayon mga ka-hunters, kahit maiksi na lang yung hammer spring ko, malakas pa rin yung bikwas niya. Tsaka tipid na mga ka-hunters kasi yung opening ng valve natin is consistent na or maganda na yung pagbukas ng ating valve pagpalo ng hammer. So yun mga ka-hunters, sana maintindihan nyo yung video. Hanap pa tayo mga ka-hunters. Ito naman kay Sir Den sa Giu dahil dun sa video ng ating 820 FPS na barrel, narinig na yung putok ng ating silencer na napakatahimik. Napakatahimik talaga mga ka-hunters. So nagre-request siya sa atin na kung pwede daw magbigay ako ng tutorial ng paggawa ng silencer. So actually mga ka-hunters, hindi ko mababaklas yung suppressor ko kasi yung laman ng mga ka-hunters, takip ng toyo. Yung toyo na hindi yung may thread, yung walang thread, yung parang clip. Yung takip nun, mga ka-hunters, yung laman niya, inipit ko lang yun ng PVC. So ang ginawa ko dun, may sabihin natin meron na akong tube. Pwede yung sa coke, takip ng coke kung kasya sa tube mo. Pwede yun kung gusto mo palitan ng baffles. So meron na akong tube. Ang ginawa ko, dinagay ko yun sa loob ng walang butas. Tapos pinutok ko. Pagputok ko, siyempre yung nadadaan, tatagos yung pellet doon. Yung butas na yun, saka ko pinalakihan ng, ininit ko lang yung yung pako. So nag-init ako ng pako, mga ganito mga ka-hunters, kalaki. Ininit ko, pinalakihan ko lang siya. Hindi ko ma-estimate kasi hindi naman pantay-pantay yung pagkakabutas ko o pagkakainit ko. Basta pinalakihan ko lang siya na estimated ko na hindi sasabit yung ating pellet. Tapos nilagyan ko ng isang 1 inch na PVC na sakto din doon para maging parang spacer niya. Tapos isa ulit na takip. Tapos pinutok ko ulit. So dire-diretso na siya doon sa nauna dahil may butas doon at napalakihan ko na. Yung isang sinalpa ko naman is wala ulit butas. So pagtagos niya, dire-diretso lang. Balit at apat na spacer yung ginawa ko. Pero from muzzle or galing doon mga ka-hunters, yung dapat nyong alalahanin mga ka-hunters sa silencer. Galing sa muzzle nyo or galing doon sa butas ng inyong barrel, sa sa tip ng barrel nyo, at least 2 inches mga ka-hunters, yung distance bago makarating sa isang baffles. Bago makarating ng isang spacer mga ka-hunters, at least 2 inches yung distance niya doon. So para yung travel ng hangin natin is mas maganda. Tapos yung mauuna talaga yung pellet mo kaysa dun sa ating hangin. Tapos mas maganda mga ka-hunters kung mas maliit. Sabihin natin bumutas ka ng mga 6.5 or 7 mm. Yung 7 mm kasi medyo malaki na. Kung kaya mo maging hindi sumabit sa 6 mm, gawin mo. Kasi lalabas yung pellet natin mga ka-hunters sa barrel natin is nasa 5.4 ata yan or 4 mm na. Nakalimutan ko eh. Ilalagay ko dito, gagawa ako mamaya. Siguro papalabas ako ng isang pellet sa butas. Pero ang alam ko sa akin 5.4 eh. Yung isang barrel ko yung kaya galing kay Sir Tribo. So 5.4 siya. So lalabas na sa barrel natin. So kung 6 mm maliit pa din yung ating pellet. So mas maganda yon para hindi na makahabol yung ating hangin sa ating likod ng pellet at para hindi tayo magkaroon ng ating pellet shift or wobble. Kasi pag naabutan niya ng hangin mga ka-hunters yung pellet mo, hindi yan tatama na maganda. So iiba yung direction niya. Tapos isa pang tip sa nagagawa ng silencer. So bago mo ikabit yung silencer na ginawa mo, halimbawa nagawa mo na, bago mo ikabit, pumutok ka muna ng 0 ka nang walang silencer. So, tingnan natin, hindi group yung hinahanap natin dito. Yung hinahanap natin dito, mga 30 meters or 40 meters ang target mo dapat. So, yung hinahanap natin dito, yung drop ng yung pellet. So, yung drop, hindi group. Kahit pangit yung groupings niya, pero yung drop. So, ngayon, pag kinabit mo dapat yung silencer mo, kasi bababa yan at pababa.
At least kakaunti lang yung difference niya. Mga ganyan mga ka-hunters, yung binaba lang niya. Pag may silencer ka na sa wala. Tapos tandaan mo mga ka-hunters, kung pangit yung groupings mo nang walang silencer, pag kinabitan mo, pwedeng gumanda yung groupings niya at pwedeng pumangit din. So, dalawang bagay lang yan. Hirap din mga ka-hunters gawin yung ating silencer para mapaganda yung ating accuracy. So, yung silencer natin, laging mag-affect yan sa accuracy natin. So, nasa nagagawa na siguro yan. So, may mga maker dyan, hindi ko po alam kung sino-sino, pero marami tayong mga maker na alam ko dyan na nasa paligid ng Facebook. So, contact nyo sila, baka sila makatulong sa inyo about sa silencer. Ano pa tayo? So, ito naman kay Sir Tilama de Torres. So, yun, mas malakas daw yung ating, mas maganda daw bumuga yung ating AG pag malakas yung ating valve spring. So, may point naman siya kasi mas madali siya mag-close. So, sabihin natin mas consistent ang ganun. Pero, well, sa palagay ko kasi, hindi naman yan dun sa valve spring mo magbe-base. Kasi sa output reg mo pa lang, kaya niya magpa-close ng mabilis. Depende. Yung iniiwasan natin dun, mga ka-hunters or ka-hunter Torres, is yung second bounce ng ating hammer. So, ganito, pag follow ng hammer natin dito sa firing pin natin, so, pag malakas yung valve spring mo, kaya niyang bikwasin pabalik yung ating hammer ng malakas. So, re-rest back yan. Yung hammer natin, babalik din sa firing pin kasi lalapat yan dun. Lalapat yan. Bibikwas yan. Na-release mo na yung pellet mo pero laging may secondary shots yan na hindi mo na maririnig. Hindi na natin yan maririnig mga ka-hunters. Milliseconds yung difference niya ng putok. So, bounce yung tatawag dyan. So, yung iba na mga patulad ng mga FX mga ka-hunters, merong ginawang mechanism na hammer de bounce. So, parang slingshot na lang yung hammer nila. So, pag pinitik mo yung hammer, paglabas ng hammer dun, pagpalo niya dun sa ating firing pin, hindi na siya nabalik. Hindi na siya babalik dun sa firing pin. Kung bitin na siya, bitin. So, kaya yung sa atin, hindi naman pwede gawin natin yun dito sa ating armsword. Kaya ang ginawa natin mga ka-hunters, is binawasan natin yung hammer spring, pinalambutan natin yung valve para hindi abot kahit itapon lang ng ating spring yung ating hammer papunta dun sa firing pin, is kaya nang pumutok. Kaya nang pumutok ng ating unit. So, hindi na siya magba-valve lock. So, kasi pag ganun mga ka-hunters, mostly, pag malakas yung valve spring mo sa valve, tapos malakas pa yung pressure mo mga ka-hunters, tapos hindi mo alam, mahina pala yung hammer spring mo, hindi niyang kayang bikwasin. So, kung bibikwas man yan, puputok man yan, masyadong mabagal. So, yun ang diskarte ko is kaya ko siyang bikwasin kahit hindi ganong kalakasan yung hammer spring ko. So, yung kailangan ko lang dun is itapon ng hammer spring kasi mabigat naman yung hammer ko. So, itapon lang ng hammer spring yung hammer ko papunta dun sa firing pin at puputok na yan. So, walang valve lock sa akin hanggang 2,000 PSI. 2,200 PSI, walang valve lock yan mga ka-hunters. So, yun ang dinidiskarte. Yung gusto mo naman ng bikwas na maganda talaga yung pagsarado is kaya mo na yan i-tune dun sa regulator output mo. So, sa akin kasi is adjustable reg kaya madali sa akin mag-adjust ng ating reg pressure. So, sa mga Taiwan reg or mga regular na reg na hindi naman adjustable, isa na mahirap talaga yung kasi kailangan mo empty yung ating tank para ma-adjust mo lang yung ating disc or yung Belleville washer na tinatawag. So, sa atin mga ka-hunters, kahit may karga yan, kahit 3,500 yung laman yan, kaya kong paglaruan yung ating regulator. Kaya kong simulan sa 1,000 PSI, paakyat ng 2,000 or 2,000 pababa ng 1,000. So, nagdedepende yan mga ka-hunters. Doon mo makakita yung consistency or magandang putok ng inyong AG mga ka-hunters. Sa yung putok mga ka-hunters na halimbawa, sa 1,600 output mga ka-hunters is yung putok mo is 800 FPS sabihin natin. Okay yung putok niya, okay yung patama niya. Pero yung putok mo mga ka-hunters is nasa 70 shots lang per field. Meron naman tayong putok mga ka-hunters na nasa 1.9 ka na output. Pero same ang FPS mo. Pero yung putok mo dyan mga ka-hunters baka mga
80 to 70 to 80, something ganon. So, yung nauna, sabi natin 60 shots lang kasi masyadong open yung valve mo. Masyadong malambot yung valve mo, masyadong malambot yung firing pin. So, mas maraming nailalabas sa sobrang lakas ng hammer mo. So, samantala, dun sa solid yung pressure niya, mataas yung pressure niya, madali siyang mag-close. Pagputok mo, madali mag-close, pero solid na yung kanyang ilalabas na hangin. So, same FPS, pero kakaunti lang yung kailangan niyang hangin na i-consume. So, mayroong mga ganun mga counters. Tama ba ako? Paki-correct na lang ako dito mga counters kung hanggang dito is nanonood ka pa rin sa ating kwentuhan. Wala sa laging magawa. Wala akong may vlog sa inyong mga counters. Lakas ng hangin, maulan. Nakaset up yung unit natin dun. Ayun, mga counters, nag-aabang na sana ako kanina. So, wala. So, hanap pa tayo mga counters. Baka may makuha pa tayo dito mga pwede nating pag-usapan mga counters. Dito sabi ni Ma'am Isabel Calves, so kung hindi daw ba delikado yung ating ginawa sa ating air gun. So, hindi naman po yun ma'am delikado. Kasi, pinahinaan lang naman natin yung ating valve spring. So, yung mangyayari lang dun, pag hindi kaya ng AG mo, sisingaw. So, pag hindi maganda yung lapat ng inyong valve, sa valve seat niya, so sisingaw yun. So, yun lang naman ang hindi maganda dun sa ganun. Tapos, kung halimbawa na sobrahan mo yung pressure, output pressure mo, valve lock ka. So, hindi kayang bikwasin ng hammer mo kasi masyadong malambot yung hammer natin. So, sa akin, wala akong valve lock kasi malambot yung valve spring ko. Kaya, open na open yung ating putok. Yung pagputok natin is maganda. Yung consistency natin maganda. So, proud ako sa ginawa ko. Wala pa. Hindi ko pa binabago. Kinalawang na lang yung gawa ng hunting natin last time na hindi tayo tumatama. Okay lang. Gabuhok yung mga mintis natin. Walang problema sa akin. At least wala tayong flyer. Wala akong flyer na experience. Although nagputok pa ako dun sa mga tubig, nakikita kong inaanod ng mga dahon. Wala tayong na-experience na flyer doon. So, eto, yan, kinakalawang na. So, dinagyan ko muna ng WD-40 para naman pero hindi ko na siya ginagalaw kasi dun sa pag-repair ko kasi na yun mga counters is nagawa natin is gumanda talaga yung ating unit. So, kahit pa paano, dire-diretso na yan. So, babaklasin ko yung pag sumingaw na ulit. So, kaya wala muna tayong tutorial mga counters. So, yun, sige, stay tuned. Hanap pa tayo ng iba pang mga pwede nating i-topic or pag-usapan. Dito naman kay Reynald Mix Vlog. So, nagtatanong siya kung anong spring daw ba yung gamit natin dito sa ating bagong hammer spring. So, yung ginagamit ko idol dito is hammer ng payong. Yung folding na payong, yung pag pinipindot mo siya, is bumubuka yung payong mo. So, yung may spring yun mga counters na mahaba. So, pinuputol ko lang yun. So, kaya marami tayong different sizes ng spring na ginagawa kasi ganun kahaba yung ating spring. Pero mga counters is kung arm screw yung gamit mo, malaki yung diameter ng spring na yun. So, kailangan mo palakihan yung ating butas dun sa ating hammer. Kasi pag hindi yun malaki mga counters na butas dun sa hammer, babaon yung spring. So pag kinasa mo yun, hindi yun bibigwas na maganda kasi may ipit yung spring natin dun sa hammer. So kailangan natin yun i-rebore o palakihan ng kaunti. Kaunti lang naman mga counters, as in kaunti lang. So dalhin nyo yung spring, dalhin nyo yung hammer sa machine shop or kung may drill kayo, may barina, i-drill nyo lang. So pwede na yun. Sige mga. So dito naman sa tanong ni Sir Mercol Millar, tama po ba yung pagka-pronounce? Kilalagay ko yan dito yung tanong niya. So, kung pinutulan ko daw ba yung main tank ko? Opo, pinutulan ko po yung main tank ko. Nagtira po ako, pinutol ko po dyan is 6 inches. 6 inches yung pinutol ko dun sa main tank ng aking CO2 arms core. Tapos wala akong ginawang offset. Hindi kaya ng budget yung offset. Pero ito yung pinagawa ko. So, lalagyan ko dito. Yan. So, meron akong nabiling yung brass na yan. Nabili ko yan, 60 pesos lang sa hardware dito sa amin. So, ano yan? 10
yung sukat niyan, yung thread na yan, yung sukat niyan kasing sukat ng thread ng ating mga gauge. So yung ating kinabitan niyan is pinagawa ko sa machine shop. So yung nasa taas pinagawa ko, yung sa baba is CO2 fill adapter po yan na nabili ko sa Lazada. So inalis ko lang yung isang gauge niya or yung isang fill port niya or fill port. Inalis ko lang yun, tapos yan ang kinabit ko. Kaso kinailangan ko gumamit ng acetal na pang stop dun sa ating hangin. Sa yung maliit na puti na makukuha mo mostly na kasama ng mga air pump or yung PCP pump, yung maliit na bilog na puti. Yun, may nabibili nun sa Lazada, so bumili ako nun. 10 mm yung sukat. So yan linagay ko diyan, tapos plus teflon tape na maraming teflon tape para hindi talaga siya sumingaw. Pero yung pa lang na acetal na yon is sulit na yun. So yun mga ka-hunter, sana po ina-gets nyo yung ating ginawa doon. So dito naman kay Jones Carnuela, tama po ba yung aking pag-pronounce? So hindi daw niya maisira yung kanyang unit, sobrang lakas. So hindi na bagay sa rifling mo. So palagay ko diyan mga ka-hunters, gawin mo, try mo hinaan muna. Try natin hinaan mo pag maganda siya sa mahina kasi. So ibig sabihin fast twist rate yung ating rifling. Mostly probably, pero pwedeng hindi. So correct me na lang, i-correct nyo na lang ako kung mali. Pero based sa pag-aral ko mga ka-hunters sa Google mga ka-hunters, nung nagtingin-tingin ako niyan, pag once na fast twist rate yung ating unit, lalo na sa airgun mga ka-hunters, mas maganda siya mga ka-hunters na palabasan ng pellet pag mahina yung mahinang FPS lang. Pag sobrang bilis yung FPS mo sa fast twist rate mga ka-hunters na rifling is hindi maganda yung accuracy niya. So kung mga halimbawa 1/9, one turn na siya, 1 revolution by 9 inches pa lang sa barrel mo is nakaikot na ng 1 full revolution yung ating pellet. Fast twist rate yan mga ka-hunters hanggang 1/12. So susunod niyan is 1/16, 18 ata, meron pang 18 or 19 na. Tapos 22. So 1/22 sa 22 inches, isang rotation pa lang yung ating pellet. So yun ang ibig sabihin ng twist rate. So baka fast twist rate yung unit yung barrel mo sir, is kailangan mong bawasan yung ating power. So subukan mo, hindi mo kailangan ng sobrang lakas na AG para maging accurate yung unit mo. Accuracy over power po tayo. So kung saan yung maganda, kung kahit mahina yung putok mo pero maganda yung patama mo mga hunters, doon ka na. Wag mo nang hangadin yung hanapin yung pinakamalakas ng AG mo. Kung for experimental para katulad sa akin mga hunters, is hinahanap ko talaga yung maximum na kaya ko sa AG ko na ibigwas. Pero binabalik ko naman talaga siya sa mahina lang. Kasi pag malakas naman, masyadong makonsumo sa hangin, so mahirap mag-pump. Kung at least kung mahina, accurate ka na, less pa yung hangin na kinukonsumo mo. So, ganun lang. Basta kung saan mas maganda is accuracy over power po. Sige po, tama po ba? So, pakicorrect na lang ulit ako dyan. Thank you. Hala pa tayo, baka meron pa. Ito kay Sir Melvin Selenio. So, may arms core din daw siya, pero paiba-iba yung tama niya. So, ano daw ba yung pwedeng diferensya? So, maraming factor kasi yan eh. So, simulan natin sa baka yung barrel mo madumi na. Or, yung crown mo pangit, deform, or may damage yung crown. Crowning ng barrel. So, yung crowning ng barrel po is nakikita yan sa dulo ng barrel po. Sa tip. So, yung parang may curve. So, natopic ko yan dati sa isang video ko. So, ilalagay ko dito yung thumbnail niya. Tapos yung pangalan niya sa taas. So, yun. Rifling, barrel, cleaning, tune. Pangit ng pagka-tune ng ating unit. Pellet.
depth ng pellet sa ating rifling. Ano pa to? Kung naka-scope ka, baka hindi maganda yung pagkakabit ng scope. Kung kaya iba-iba kada recoil niya, isa umiiba kasi gumagalaw yung scope mo. So, check mo din yun. Dapat sturdy lahat. Kung naka-suppressor ka, baka may sabit. Ano pa? Pero mainam, try mo yung lahat na walang suppressor. Try mo lahat ng walang suppressor. Tapos, depende sa pellet mo. Sa pellet mo, kasi yung pellet natin ngayon, kaya gumawa ako ng sorted kasi iba-iba yung bigat nila. So, iba-iba din talaga yung patama nun. So, pwedeng ganun. Overpower. Mostly nagpe-play yung iba-ibang tama. O iba-iba yung point of impact sa overpower na unit. Kasi pag power, mataas yung power mo, dapat heavy din yung ating projectile or yung ating pellet, mabigat. So, hindi dapat yan mga 19-20 grains para kung halimbawa gusto mo paliparin ng mga 850 pataas. So, mabigat na mas maganda mabigat para maiwasan natin yung wobble ng pellets natin. So, mapapansin mo yan, sa malapit, hindi ka makatama ng maganda, sa malayo, maganda yung patama niya. Kasi dun pa lang siya sa malayo mag-i-stable. Mostly mga 40 meters up pag PCP na. Dun pa lang nakikita talaga yung sinasabi mong stable or magandang lipad ng pellet. So, dun ka pwede mag-distinguish ng one hole mo. Sa 25 meters, masyadong malapit yan. So, hindi pa yan. Naggaganyan pa lang yung pellet natin. So, naghahanap pa lang yan ng daanan niya. Kaya paiba-iba pa yan. So, try mo sa malayo. So, yun lang ang nasa isip ko ngayon na pwedeng factor, pero major factor na yun para iba-iba yung point of impact mo po, sir, sa inyong unit. So, sana po may nakuha kayong tulong dyan kung panood nyo man po itong video. Sige. Hanap pa tayo mga kantors. So, eto kay Sir Rick po na share is gusto niya makita yung content natin or gumawa daw tayo ng tutorial about dun sa offset natin na ginawa kasi mahal daw talaga yung offset. So, hindi ko magawa ng tutorial pero subukan ko mga ka-hunters. I-explain na lang sa inyo mga ka-hunters. Saglit lang. Punta natin yung unit. So, yan. So, ito yung ginawa natin mga ka-hunters na offset. Pero hindi offset to. Kasi ito mga ka-hunters, kung nakikita nyo, ito, CO2 fill adapter yan. Meron yan ditong knob. Pinutol ko lang. Yung parang pihitan. Color black. Kaso pinutol ko dito. Tapos eto yung brush na sinasabi ko kanina. Yan. So, may thread yan. Dito thread. Dito din sa baba thread. So, may butas yan sa gitna mga ka-hunters. Actually, malaki yan. Nabutas niya. So, ikinabit ko lang yan dito. Yung thread niyan mga ka-hunters, yung sukat ng thread nito. So, ito, pinagawa ko to sa machine shop, mga ka-hunters. So, para lang siyang normal na CO2 na parang cap. Pero wala yan dito sa loob ng spring, tsaka ng pin. So, butas to, mga ka-hunters, hanggang dito. Dual o-ring to. Dalawang o-ring yan dito. Ganito yung kahaba, mga ka-hunters. Mga ganyan siguro yung kahaba. So, mahaba siya kasi dalawang o-ring yan dito mga ka-hunters. Dito. So, yun lang ang ginawa ko dyan. Tapos yung butas niya dito, same nung sa kargahan ng CO2. So, pinagaya ko lang yun. Actually, kung gapagawa kayo nito, bumili ka na muna nito. Para makuha ng thread ng machinist. So, yan lang setup natin. Ito, adjustable reg. Yun. So, may nagka-complain sa atin or marami pa rin talaga sa atin nagka-complain kasi nga malabo daw o madilim yung ating side cam. So, magpalit daw tayo ng side cam para marami daw yung subscribers ko. Pero, para sa akin mga ka-hunters, malinaw yung side cam ko, malinaw yung scope ko mga ka-hunters. Kaso, madalas talaga ako pumutok ng madaling araw. So, madilim pa. So, yung action camera natin is mahirap mag-pick up pag low light condition.
Maganda siya pag mainit or maliwanag. Pag katulad nito mga kantos na makulimlim, hindi maganda masyado yung kuha niya kahit palitan natin yung exposure niya. So, sa light, sa ilaw yan mga ka-hunters ng ating pinuputukan. Kasi mostly pumuputok ako mga ka-hunters, kung alam nyo is 3 a.m. 3 a.m. nandun na ako sa hunting ground. Mga 4:30 pag may nakita na ako na silayan ko na, puputukan ko na yan. So pag kinuna natin yan ng video mga ka-hunters, wala tayong makikita dyan. So mga 5:30 kahit may liwanag na yan, mahina pa rin yan mga ka-hunters. So hindi yan mga ka-hunters sa setup ng ating sa camera. Sa camera po yun ang action cam natin. So yung action cam natin is binigay sa atin ng kapatid ko, is yung Supremo niya na old na action camera niya na Supremo. Yung Akaso natin is ginagamit ko yung pag halimbawa nagre-retrieve or nagta-travel vlog. So ginagawa ko po yung ko lang ginagamit yung ating Akaso kasi hindi ko po yun sinira. Kasi palitan natin ng lens yung ating Supremo para makuha natin siya sa ating side cam. So yun mga kantos. Or siguro yung lens natin kasi mahal yung lens. Yung nabili ko is 80 pesos lang sa Lazada. 5 megapixel lang po yan. Pero sa akin sulit na yan. Sige mga kantos. Hanap pa tayo dito na pwede natin mapag-usapan. Tayo nakita last kay Edley Moto. So lalagay ko dito sa baba yung niya. So kung nagpapaalam po daw po ba tayo dun sa ating mga hunting grounds. So mas mainam po na magpaalam kayo sa may-ari kasi mayroon tayong mga encounter na ayaw nilang huntingan yung kanilang mga area. So meron din naman tayo mga hunters na inaalok talaga tayo na maghunting at talagang napepeste yung kanilang mga tanim. So depende rin yun mga ka-hunters, kaso yung hunting ground ko lang talaga is lahat po private land. So lahat po is kilala tayo ng may-ari kaya pwede tayong pumasok, mag-hunt. As long as na wala po tayong madidisgrasya. Tapos yung putok lang natin is laging pababa at pataas. Huwag po pantay. So ayaw natin pumutok ng straight. Lalo na kung masukal. Kasi yung problema dyan mga ka-hunters, hindi mo alam kung may tao sa kabila ng mga damo. So iiwasan po natin yung mga ganong klaseng putok kung masusukal yung area. Pero kung kita mo like ang palayan, sa palayan mismo, walang problema yan. Pag kita mo naman isa katapat mo is wala namang tao, walang taong pwedeng tamaan. So or kaya malambot masyado yung putik at babaon yung pellet natin sa putik. Dapat naka-elevate tayo sa mga ganong klaseng diskarte. So iwasan din natin na pumutok na direction is may bahay. Baka makadisgrasya tayo mga ka-hunters. So ingat-ingat din sa paghahunting mga ka-hunters. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-hunters. Thank you po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating video. Sana po is may makorek kayo sa sinabi ko or may na kuha kayong sagot. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Hanggang dito na lang. Take care. God bless. Peace out. Tulog muna tayo mga ka-hunters. Baka bukas magpato tayo. Umamayang hapon mga ka-hunters. Manikling tayo mga ka-hunters. Abangan nyo yan mga ka-hunters.